umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ako po Sister Helen Constantino na taga TSSFI na maghatid ng salitang Diyos sa umagang ito. At tayo manalangin po. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Nawa po, pangunahan niyo po kami sa pagbulay-bulay ng iyong mga salita at gamitin niyo lamang po ang instrumento na ibahagi ang iyong mga salita. Bigyan niyo po ako ng wisdom and knowledge dahil wala po akong magagawa kung wala po ang patnubay at gabay niyo. Ito pang samukot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang prayer focus po natin sa umagang ito ay pray to listen to God's word and obey His teachings and instruction. At ang talatang babasahin po natin sa John 8:32 AMP version. And you will know the truth regarding salvation, and the truth will set you free from the penalty of sin. Sabi po sa Tagalog, basahin ko po, John 8:32. At inyong makikilalang katotohanan, ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Pagpalain po tayo sa salita ng Diyos sa umagang ito. Ang title ko po, The Truth and the Truth will set you free. Paano ba natin mapapanatili ang katotohanan sa buhay natin? Dalawa po ang pag-aralan po natin. Number 1 po, listen to God's word. Sabi po sa Romans 10:17, kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Kaya nga kung tunay tayo ay may paniniwala sa ating Panginoong Diyos, patuloy tayo nakikinig sa Kanyang mga salita at hindi natin to iniisang tabi at ibinabaliwala. Na mas maganda po, lagi tayong umati ng gawain. Dahil maraming mensahero ang Lord na upang tayo ay makakarinig sa Kanyang mga salita. At sabi rin din po dito sa 2 Timothy 3:16, ang lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na sa katuwiran. Wala na tayo pong masasabi na tunay na lahat ng kasulatan ni Lord ay lahat ay kinasihan niya, na ito'y mapapakinabangan po natin sa pagtuturo, sa pagsalansa, at sa pagsaway sa katututo, sa katuwiran. Kaya po, mas maganda po, lagi tayong nagsasaliksik sa salita ni Lord at lagi nating bulay-bulayin. At number 2 po, obey His teaching and instruction. Sabi po dito sa John 2:5 in IB version, but if you anyone obey His word, love for God is truly made complete in them. Sa Tagalog po, unang Juan 2:5, datapot ang sinumang tumupad ng Kanyang salita, tunay na sa Kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil ito'y nalalaman nating tayo'y nasa Kanya. Mahalaga rin po talaga na mag-obey tayo sa pagsunod sa salita ng Diyos. Tayo rin po ang mabibinipisyo na maging sakdal ang pag-ibig ng Diyos sa atin at maging tunay tayo ay nasa Kanya. Kaya wala tayong hanapin po kung tunay na si Lord ay siya na ang nagagabay sa atin. Blessed po tayo. Wala na tayong takot sa buhay natin. At sabi din dito po sa 1 John 5:3, for this is the love of God that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. Unang Juan 5:3, sapagkat itong pag-ibig ng Diyos na ating tuparin ang Kanyang mga utos, at ang Kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Ito rin po ang kasama sa obey His teaching and instruction sa atin ng Panginoong Diyos, na pagsunod at tuparin ang Kanyang mga utos. At sabi po dyan, hindi mabigat ang mga utos ng ating Panginoong Diyos. Magkaroon lamang po tayo ng obedience heart at willingness sa pagsunod. Kung mahal talaga natin ang salita ng Diyos, hindi mahirap sumunod sa Kanyang utos. Dahil ito ang daan din para sa ating kaligtasan. Kaya nandyan palagi ang salita ng Diyos na lagi nagpapaalala sa atin upang huwag tayo mapahamak. Dahil tapat si Lord sa Kanyang mga pangako. Upang hindi tayo mapapahamak, hindi tayo niya iiwan at pababayaan. Panghawakan lamang po natin ang Kanyang mga salita. At sabi po dito rin po sa 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, at workman that needeth, not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kaya nga po, sabi dito, na patuloy tayo mag-aral ng Kanyang mga salita dahil ituro niya sa atin ang tama nating lalakaran sa buhay natin. Ito ba'y approve sa Kanya?
ang bawat ginawa natin, dapat hindi taliwala sa kanyang mga salita. Dahil lahat ng ginagawa natin, hayag sa Kanya, sa ating Panginoong Diyos. Walang lihim na hindi niya nakikita. Kaya mahalin po lang po natin ang kanyang mga salita. Pagyamanin po natin sa ating buhay. Wala pa tayong magagawa sa buhay natin kung wala ang Panginoong Diyos. Amen. Praise God. At ulitin ko po ang prayer. Focus po natin. Pray to listen to God's word and obey His teaching and instruction. At tayo manalangin po. Salamat po, Panginoong Diyos, sa inyong mga salita na kami pinaalalahanan nyo, na tunay na mahal nyo po kami. Nawa po patatagin nyo po ang aming panampalataya sa iyo upang kami ay maging masunurin sa iyong mga salita at huwag mawala sa serkulo ng iyong presensya. Dahil wala po kami magagawa sa buhay namin kung walang patnubay at gabay nyo po. Nawa po hindi lamang po kami tagapagkinig, kundi bagkus may aksyon sa pagsunod, may obedience heart at willingness po para rin po para sa aming kaligtasan, na kailangan po namin pagsumikapan na gagawin upang matamo namin ang iyong mga pangako na buhay na walang hanggan. Sa iyo lamang po namin matatagpuan. Kaya, at dalangin ko rin po sa umagang ito, ang mga OFW po, na patuloy mo silang ingatan, palakasin, patatagin, dahil napakahirap po ang kalagayan nila, napakalayo sa kanilang pamilya. Ang kalaban po nila, homesick po. Kaya Lord, gabayan mo sila Lord, at aliwin mo sila kung sila nalulungkot sa pamagitan ng banal na Espiritu. At ingatan mo rin po ang kanilang mga pamilya, O God, sa Pilipinas, O God. At patuloy mo silang i-bless, O God, ang kanilang trabaho, Lord God Jesus. Maraming salamat, O God. At dalangin ko rin, Lord, ang bansang Israel, O God. Lord, patuloy mo, Lord, ingatan ang bansang Israel na magkaroon ng kapayapaan, O God. Dahil kung mahal mo ang bansa mo, Lord, ingatan mo po ang mga anak mo dyan, na upang maging malaya sila, Lord, na magkumilos sa kanilang araw-araw na buhay, O God. Your precious blood to cover them, O Lord Jesus. Hallelujah, mo silang pababayaan, Lord God. Kay Lord, ito po ang samot ko't dalangin sa pangalan mo lamang, O God. In Jesus' name we pray. At ako, muli, ako'y nagpapasalamat. Ako po, Sister Helen Constantino, nagpapasalamat na sa pagsubaybay nyo sa Morning Tilaok. God bless you all.